Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw kong tagapakinig. Welcome po sa ating The Quiz Time. Balikan po natin ang ating pinag-aralan sa Week 4 ng ating mga tinalakay sa Filipino 8. Handa na ba kayong matuto? Kung gayon, tara na at matuto. Sagutan natin ang The Quiz Time. So, ang una nating katanungan ay isang multiple choice. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na nagpapakita na ang pangunahing layunin ng tekstong persuasive? A. Naglalahad ng magkasunod-sunod ng pangyayari. B. Nagbibigay lamang ng impormasyon na walang kinikilingan. C. Hinihikayat ang mamabasa na tanggapin ang pananaw o kumilos batay sa ipinapahayag. O ito ba ay letter D, nagpapahayag ng pangyayaring historical? Alin kaya dyan sa mga apat na pinagpipilian ang tamang sagot sa tanong na alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na nagpapakita ng pangunahing layunin ng tekstong persuasive? At ang tamang sagot ay letter C. Ito ay hinihikayat ang mambabasa na tanggapin ang pananaw o kumilos batay sa ipinahayag. Tama ba ang iyong sagot? Kung gayon, magaling. Okay, magaling mga grade 8. Nasagutan nyo ng tama ang unang katanungan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang katanungan. Ayon sa Philippine Heart Association, ang regular na pag-ehersisyo ay nakakabawas ng panganib sa sakit ng puso. At ito ang ating katanungan. Anong elemento ng panghikayat ang ginamit sa sinabi kong pahayag? A. Ito ba ay logos? B. Patos? C. Ethos? O D. Ito ay isang bandwagon? Ano kaya ang tamang sagot sa ikalawang tanong? At ang tamang sagot sa ikalawang katanungan ay ethos. Okay, magaling. Sino nakakuha ng tamang kasagutan sa ikalawang tanong? Para naman sa ikatatlong katanungan, kung hindi tayo kikilos ngayon, patuloy na magugutom ang libu-libong batang Pilipino. Ang tanong natin dito, anong elemento ng paghihikayat ang nangingibabaw? Sa pahayag, A. Logos, B. Ethos, C. Testimonial, or D. Patos? At ang tamang sagot sa katanungan ito ay yes, tama. Ito ay letter D, Patos. Ikaapat, alin ang halimbawa ng logos? O logos? A. Ako ay doktor kaya maniwala kayo sa akin. B. Lahat ng kaibigan mo ay gumagamit nito. B. C. Batay sa pag-aaral, bumaba ng 35 bahagdan ang kaso ng dengue matapos ang cleanup drive. O D. Isipin mong umiiyak ang iyong anak dahil wala siyang makain. Ano kaya ang halimbawa ng logos? Ang tamang sagot dyan ay letter C. Batay sa pag-aaral, bumaba ng 35 bahagdan ang kaso ng dengue matapos ang cleanup drive. Ikalima, ang bagong kandidato ay tunay na makabayan. Habang ipinapakita ang watawat ng Pilipinas at mga bayaning Pilipino, anong propaganda device ang ginamit? A. Ito ba ay transfer? B. Plain fox? C. Testimonial? D. Name calling? Okay, isulat ang tamang sagot. At ang tamang sagot sa katanungan sa ikalima ay letter A. Ito ay isang transfer. Ika-anim, isang artista ang nagsabing, ito lamang ang sabon na ginagamit ko. Ang aking katanungan para sa pahayag na yan ay, anong propaganda device ito? A. Bandwagon. B. Glittering generalities. C. Testimonial. O D. Card stacking. At ang tamang sagot sa katanungan yan ay letter C. Testimonial.
Ikapito, huwag mong iboto ang kandidatong hindi siya dahil siya ay isang trapo. Anong propaganda device ang ipinakita? A. Name calling. B. Transfer. C. Plain fox. Or letter C. Ito ay isang logos. At ang tamang sagot sa ating katanungan para sa kapito ay ito ay yes, tama. Yan ay isang name calling, letter A. Ikawalo, mahigit 75 bahagdan ng aming mga customer ang nagsabing mas mabilis gumana ang produktong ito. Anong pangunahing paraan ng panghihikayat ang ginamit? A. Ito ba ay patos? B. Ito ba ay logos? C. Ethos? Or D. Transfer? Okay, ano po kaya ang tamang sagot sa katanungan yan? At ang tamang sagot, magaling, nakuha ninyo. Ang tamang sagot ay letter B, logos. Ikasyam na katanungan, alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng tekstong persuasive? Una, o letter A, nagbibigay ng argumento. B, nanghihikayat sa mambabasa. C, gumagamit ng ebidensya. O D, naglalahad lamang ng impormasyon na walang layunin na manghikayat. Ano kaya ang tamang sagot doon? Yes, magaling. Ang tamang sagot doon ay letter D. Kasampung katanungan, milyong-milyong Pilipino ang gumagamit ito. Ikaw, kailan sasabay? Anong propaganda device ito? A. Card sucking. B. Bandwagon. C. Testimonial. O D. Transfer. Ito po ay isang halimbawa. Ano ang tamang sagot? Mga grade 8? Okay, tama po. Ang tamang sagot ay letter B. Bandwagon. Okay, sa ating ikalawa namang pagsusulit, tutukuyin ang elemento ng panghikayat kung ito ay ethos, logos, pathos, o propaganda device na inilalarawan sa bawat sitwasyon o pahayag. Ikalabing-isa, paggamit ng datos, statistika, at lohikal na pangangatwiran upang makahikayat. Ano kaya ang tamang sagot sa katanungang ito? Ito po ay yes. Ito po ay logos, isang uri ng panghikayat na gumagamit ng ebidensya, datos, at lohikal na pangangatwiran. Ikalabing-dalawa, pasensya na po, nagkamali tayo sa numbering doon, pero ikalabing-dalawa po yun. So, isang kandidato ang naglalakad sa palengke, nakipagkamay sa mga tindera at kumain sa karinderya upang magmukhang ordinaryong mamamayan. Ano po kayang propaganda device ang kanyang ginamit? Ito po ay, ang tamang sagot natin ay, anyone? Sino makapagbibigay ng tamang sagot? Ito po ay isang halimbawa ng transfer. Okay po? Okay. 13. Pagpapakita lamang ng magandang katangian ng isang produkto habang tinatago ang kahinaan nito. Ano kayang propaganda device ang ginamit? Magaling. Ang tamang sagot dyan ay card sucking. Okay, magaling. 14. Sa paggamit ng kredibilidad, reputasyon, propesyon na nagsasalita upang makumbinsi ang tagapakinig. Ito po ay anong uri ng panghihikayat? Ayon kay Aristotle, ito po ay ethos. At pinakahuli, pagpaparamdam sa tao na dapat siyang sumunod sa nakararami upang hindi mapag-iwanan. Ano po kayang propaganda devices ang pwede natin gamitin? Yes, tama po. Ang tamang sagot dyan ay bandwagon. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagpalain kayo ng Diyos Ama. Sa muli po natin pagkikita para sa The Quiz Time.